Isa na naman pong napakalungkot na balita ang ating pong natanggap. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information. Dahil ito po ay impluwensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito. At napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo na sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binasa ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, yun lang po ang hinihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa, ng mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform. At iyan po ang social media. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po ay tulungan niyo po ako. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hahayaan na lang po natin na nangyayari lahat ito at puro bashing na lang ang gagawin natin, puro politika na lang ang gagawin natin. Hindi po pwede dahil totoo po itong nangyayari na sa mga mata natin. Yun lamang po, wala naman ako maikwento pa dahil hindi ko pa po alam ang mga tunay na nangyari sa ganap na ito. At inshallah ay makapag-live po ako ulit at masabi po sa inyo kung ano talaga yung tunay na nangyari sa Zamboanga. Pero sa ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko po, panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman
sa social media na ginagamit po ng ating mga kabataan at nakaka-impluwensya sa kanila na makagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Maraming salamat po. Kung ano man po ang nasabi kong mali ay patawad. At kung ano man po ang nasabi kong tama, inshallah ay namnamin po natin. Maraming salamat. Salamat.